Kanyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan, tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Panginoon ang kanyang ngalan, purihin siya'y awitan, nagpapurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Pagpalang umaga mga kapanalig, at ngayong araw nga po, nabanggit, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Padre Pio. At kilala naman po natin siya bilang milagroso, lalo na po sa mga kapanalig natin na may sakit. Talagang napaka-powerful po ng panalangin at intercession ni Padre Pio. Kaya naman sa misang ito na pinagdiriwang natin at ginugunita ang kanyang kapistahan, umiling tayo na patuloy niya tayo ipagdasal at ilapit sa Diyos at pagalingin ang ating mga karamdaman. Kaya naman upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ating mga pagkukulang at dagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahalaan mo si San Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Pagkaloob mong bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos ay nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y iyahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon, sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanya lahat, tayo'y lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya,
kabilang sa kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloon ay mamumunga ng lubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin, Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at naiyapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tigi-isang butil. At malakas niyang itinugtong makinig ang may pandinig. Tinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinhagang upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y makaunawa." Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakikinig. Ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito itumino sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nagasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng paghumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyatyaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po ulit at happy fiesta po ni Padre Pio. At pasalamat tayo sa Diyos at nakapagdaos po tayo ngayon ng banal na misa sa karangalan ni Padre Pio. Ang ating po ebanghelyo ngayong araw ay, I'm sure, narinig nyo na ang parable of the sower, no? O ang
talinhaga ng kung saan ay pagtatanim ng binhi. Alam niyo po, dalawang imahe ang lumalabas sa ating banghelyo ngayong araw. Yung seed, yung buto, at yung klase ng lupa na pinagtaniman. No? So, ipinaliwanag ng ating Panginoon na ang buto o butil ay ang salita ng Diyos. At ang lupa na kung saan ito'y tinanim ay ang puso ng bawat tao. So, ang salita ng Diyos, mga kapanalig, hindi po ito nababago. Same yesterday, today, and forever. Pero laging iba ho ang pagtanggap natin dito. Ang iba ho, tinatanggap ito ng mabilis, depende sa kahandaan ng puso. Iba naman ho ay mabilis dumaan lang, at yung iba ay mahina ang pagtanggap. At sabi nga kapag dumating ang malakas na problema at unos, ay madaling nawawala at natatangay. Pero sa iba ay malalim ang kanilang pagtatanim ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Pero alam niyo po, sa imahe na ito, proseso ho ang makikita niyong common denominator. Sapagkat sa ating karanasan sa pagtatanim, anumang halaman o puno, hindi naman ho agad nabubunga. Na kapag tinanim mo ang buto o butil, ay tutubo agad. Kailangan muna siyang magkaroon ng solid foundation, yung ugat, para habang siya'y lumalago, lumalaki, matibay ang kanyang pundasyon. Kaya ano po ang ating gagawin nang ito ay ihalin tulad ng Panginoon kung paano natin tanggapin ang kanyang mabuti, makapangyarihang salita. Kung makikita po ninyo sa karanasan natin, hindi lang naman po tumutubo at namumunga ang butil o ang buto sa pamamagitan lang ng pagtatanim sa lupa. Kailangan niya din ng araw. Kailangan niya din ng tubig. Kailangan niya din ng karampatang pag-aalaga. So, ibig ko pong sabihin, ang salita ng Diyos ay nangangailangan ng kooperasyon, hindi lang sa tanim sa ating puso, kung hindi, kailangan din po ito na gabayan, inspire ng ating Panginoon. No? Because God makes the sun shine and the rains come, is the same God who plants the seed. Then it is to this God that we must pray. So, alam ko naman ho sa karanasan natin na ang buhay natin pagdating sa pananampalataya at pagtanggap ng salita ng Diyos ay hindi naman ganung kabilis tumubo agad, dumadaan sa proseso. Pero kailangan din natin ng araw, tubig, na mumula sa Diyos, ibig sabihin basbasan ng Diyos sa ating buhay para maging malalim ang itinanim niya at mamunga ang tinanim niyang binhi ng mabuting balita sa ating buhay. Ang santo po na ating pinagdiriwang ngayon, bagamat kilala po natin sa pagiging milagroso, lalo na sa mga may sakit, maganda rin po pinakita kung paano sa buhay niya, tinanim niya at nagkaroon ng paglago at ugat sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Dahil si Padre Pio ay more than anything else is a man of prayer. At ang kanyang pagdadasal at konektado sa Diyos araw-araw habang siya'y mahabang nagmimisa, nangangahulugan lang na pinayagan niya at pinabayaan niya ang Diyos na arawan, tubigan ang tinanim niyang mabuting balita sa kanyang buhay. At nakita niyo kung paano namunga ito at hanggang ngayon lahat tayo ay binayaan ng kanyang sakripisyo at
pagmamahal sa Diyos. Kaya ang pagtanggap ng ating salita ng Diyos sa ating buhay ay hindi ho mangyayari tuwing linggo lang, o di kaya kung kailan tayo magbabasa, o di kaya kung kailan lang tayo magdadasal. Kailangan araw-araw ay atin itong diligan, painitan, arawan ng ating malalim na pagdarasal at komunikasyon sa Diyos para maging matibay at mapanghawakan natin ang mensahe ng Panginoon at tumimo at lumago ang binhi ng kabutihan at mabuting balita sa ating buhay. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay naway sakalin ng mga hindi na itamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ito ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamana sila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa inyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan, ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at nagbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya kay San Jose, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo. Sama. Nihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan sa lahat ng kapanalig.
kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito ang dugo ni Kristo, naway magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Pio ng Pietrelcina. Mahal na Padre Pio, tumatawag kami sa iyo ngayon kasama ng maraming nagmamahal at namimintuho sa iyo. Alang-alang sa mga sugat na iyong tiniis ng maraming taon bilang pakikiisa sa pagpapakasakit ni Jesus, naging kalugod-lugod ka sa Panginoon at tinawag ka upang mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Naniniwala akong dinidinig ng Panginoon ang iyong pagtawag para sa mga humihingi ng paggaling at pinatatawad din niya ang iyong mga pinatawad. Ang paggaling ng mga may sakit ang katibayan na hindi ka binibigo ng Panginoon. Sumasamo kami sa iyo na tulungan akong ilapit sa Diyos ang aking kahilingan. Sa katahimikan mga kapanalig, ating banggitin ang ating mga kahilingan at mga karamdaman. Huwag mo sana akong pabayaan at pagpalain mo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Amen. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan ang iyong angkang narito at nagdiwang sa pagunita ng mga banal ay nagpupuri sa iyong ngalan upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sanla ng iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba, sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan. Ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noona, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquam documentum novacedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori
cielo, Christi Disti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus Pinovit sub sacramentum mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, triviu quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum, in nobis in iudes insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.